Inilahad ng Ministry of Transportation and Communications sa Committee on Transportation and Communications ng DTA ang mga pangunahing reforma, pagpapalawak ng serbisyo at mga infrastructure projects ng ministry sa isinasagawang committee hearing. Kabilang dito ang QR code verification system para sa driver's licenses bilang dagdag na seguridad laban sa pamimeke. Ang news na mula kay Criza Chavez. Sa pagdinig, tinalakay ng MOTC ang mga programa ng 7 attached offices nito na nangangasiwa sa land transportation, maritime services, ports, aviation at telecommunication sa Bangsamoro. Kabilang dito ang Bangsamoro Land Transportation Office, Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Bangsamoro Maritime Industry Authority, Bangsamoro Ports Management Authority, Bangsamoro Airport Authority, Civil Aeronautics Board of the Bangsamoro at Bangsamoro Telecommunication Commission. Isa sa mga pangunahing update na ibinahagi ng ministry ang pagkilala ng Land Transportation Office Central Office sa lahat ng dokumentong inilalabas ng BLTO kabilang ang driver's license, motor vehicle registration at iba pang transaksyon. Ayon kay BLTO Director Razul Gayak, gumamit na rin ang kanilang tanggapan ng QR code verification system para sa driver's license bilang dagdag na seguridad laban sa pamimeke. Sinabi rin niyang isinusulong ng BLTO ang pagpapalawig ng validity ng driver's license na kanilang ini-issue hanggang 10 taon. Ipinahayag naman ni MOTC Minister Termizi Masahud na nagbukas na ang ministry ng bagong district office sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur upang mas mapalapit ang serbisyo sa mga residente ng lalawigan at mga karatig na lugar. Dagdag pa niya, nakatakda ring magpatayo ng 1 MOTC Integrated Provincial Office sa Special Geographic Area na magsisilbing one-stop center para sa iba't ibang serbisyo ng transportasyon at komunikasyon. Sa usapin naman ng aviation, inulat ni BAA Director Ranibay Dilangalen na umabot na sa 70% ang rehabilitasyon ng Awang Airport habang inaasang matatapos at maipapasa sa Setyembre ang unang yugto ng rehabilitasyon ng Sanga-Sanga Airport. Sinabi rin niyang nakalaan na ang pondo para sa pagbili ng mga generator upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga paliparan sakaling magkaroon ng pagkawala ng supply ng kuryente. Sa pagdinig, inirekomenda rin ng mga resource persons ang pagpapalakas ng information campaigns hinggil sa traffic rules at road safety. Gayon din ang pagpapatibay ng pagpapatupad ng maritime laws, vessel registration, passenger insurance at mas maayos sa pagpaplano ng mga ruta ng pampublikong transportasyon. Samantala, sinabi ni Committee on Transportation and Communication Chair Zulfikar Ali Bayam na magpapatuloy ang deliberasyon ng komite sa susunod na pagdinig upang talakayin ang iba pang panukala para sa sektor, kabilang ang proposed Bangsamoro Transportation and Communication Code na layong higit pang palakasin ang sistema ng transportasyon at komunikasyon sa rehiyon. Criza Chavez, iMinds, Philippines.